mo, yung mga business mo. Kasi we're going naman sa another portion ng ano natin. Kasi napag-usapan na natin yung mga digital bank, yung mga yung mga MP2s. Punta naman tayo sa much more traditional na sinatawag na passive income. Yun. So ano ba yung mga mako-consider mo, Boss J, na mga traditional na passive income? Nakadepende yan sa sa pera nating nakaano ngayon Let's just say na na ako ay isang OFW, I earn my living, I earn my reward na. Okay. So paano ko hindi naman sa iniengganyo ko kayo na kasi ito ay parang sugal din. Bumili kayo ng lupa? Patayuan nyo ng apartment or kung ano man ng pwede nyo yung mga commercial building, paupahan nyo, pag-uwi nyo at nag-stable yung nyo. Boss J, but is it worth it ba? Kasi napapansin ko dito, ang dami nang nagtayo ng mga apartments, ang dami nang nagtayo ng mga rentals wherein parang hindi naman sobrang nakiklik. Hindi kasi ganito pare. Ang pagtatayo kasi ng mga building na ganyan, dapat nasa tamang lugar din sa location. Yeah, location. Okay, diba? Kasi kunwari, ito, malapit sa atin STI. Maraming napasok sa STI, aminin mo, hindi taga-Balayan. Yun, diba? Ngayon, tulad ng kapatid ko ngayon, ginagabi dyan. Siyempre, babae yun, mas gugustuhin kong dito na lang siya umuwi kaysa umuwi pa siya na Sugbo ng gabi, di ba? Sa bagay, much better na yun. Ko na lang siya dyan ng dorm or apartment para at least alam ko safe. Kasi mahirap yun much more convenient, di ba? Convenient din. Convenient sa bata, convenient sa magulang. Medyo nga lang, syempre gagastos. Oo. Pero, kasi some people just nakabili lang ng lupa. Sabihin, patayuan natin ng ganito na. Siguro dadating yung time na magagamit yon. Yes. Darating yung time na mapupuno rin yung mga rentals mo. Pero at the cost of gaano katagal? Siyempre, mag-aano rin yung mga maintenance. Wait lang. May tanong ako. Ano yung mas maganda kung bumili ng condo or lupa? Kasi kung sa condo, hindi, pare. Patayuan mo na lang ng depende nga kasi yan sa lugar, pare. Depende yan sa lugar. I remember one time, around 2019, siguro I'm starting with rafters na. Naisip ko, sabi ko, may folder ako ng mga pwede kong gawin na business eh. I remember na plinano ko na bumili ng sobrang daming condo alongside NAIA. Why? Because malapit sa airport, malapit sa mga casino. And I'm going to put it under B&B. Ay nga, If it's with that, kasi yung ibang ginagawa, after nila bumili ng condo, although nasa kanila yung condo, papaupahan nila. Sabihin natin na 15K monthly. 15K monthly. Pero yung sa yung during that time, sumobra yung sikat ng Airbnb. Pare, per unit nag-earn ka ng mga 60K. So in just years, pare nabayaran mo na doon. So ang problem kasi with the condo right now, yung dati yun after 5 years maganda. Pero ang problem kasi with condo right now is that we have an oversupply of condo. So naging issue na rin dyan is because nawala nga yung mga Chinese yung mga Pogo employees. So nag-oversupply tayo. Sobrang dami ng condo ngayon na wala nagre-rent. Sa PTX, ang dami ko nakikita mga condo eh. Diba? So kung tatanungin mo ko ngayon kung condo or lupa ako. Okay. Lalo na ngayon, ang ganda ng tumataas yung presyo ng lupa. Sa akin din naman kasi, lupa din ako kaysa sa condo. Kasi ang condo mamaya gigibayin din. Magkakaroon ka pa rin ng share doon. Pagka Pero syempre, ipamamana mo na rin yan sa next heir mo Yeah, next, parang diba? per building kasi ang alam ko, it's just 60 years. Parang ganun nga. Parang 6 years lang. Makakabili ka lang naman ng condo ngayon ng mura. Siguro ilang taon na lang natitira sa kanya, di ba? Hindi mo rin mai-enjoy or hindi mai-enjoy ng ng next mo. Tsaka maliit lang. Maliit lang. Ang lupa pare, Diyos ko. Pagka meron ka pa mismo, sabihin na natin 1M kumbaga. Ang laki nun. Ang laki lupa nun dito sa atin, pre. So
kung sa lupa, may ma-turn mo ba agad siya as passive investment or land banking lang? Ayun. Ano na yun? Sa land na yun, pare. Sa land banking na, no? If you don't have capital, kung ang mabibili mo lang is lupa and you can't put building on it. Okay. So, pwede mo na lang gawin is pataniman, passive income. Agriculture. Agriculture. Okay. Pinakamaganda niya, saging. Ano masaging yung ano mo? Hindi, pare. Paborito ko yun. Hindi, pare. Pero tunay, ang ano kasi, ang bilis din kasi ngayon ng saging, pre. Ang bilis kasi tumubo, ang bilis mo bumunga. Hindi ba? Ang mangga kasi, ang tagal, pare. Ilang taon. Di ba dito sa Batangas, tubo? Tubo? Oo, pwede din yun. Kaso nga lang, oversupply ng tubo, pare. Okay. Tapos nawalan pa tayo ng isa pang planta. Nagsarado na yung azucarera, di ba? One of siguro mga sineswerte lang to, sobrang swerte lang ng mga individual na to. One of their best passive income, pare. Yung for example, may nagtayo ng building diyan or may nagtayo ng tower. One of the best, pare. Yung mga yung cell satellite towers, pare. Oo. May mga certain individuals na talaga parang tumama sa loto dyan, pare. If you're earning. Ano ba yung mga nakikita ko yung parang 30 mga malalaking? 30 to 60K. Yung mga tower. Yung tower, pare. Lalo na pag cell site. Pag cell site, mga nasa 60K nga ata yan eh. Per month. Wala kang ginagawa. So hindi nila binibili, inupahan Hindi nila binibili. Meron kasi, wala naman kasi magbebenta din ng ganong kaliit, pare. Kung for example, sa certain na lupa na to, dun yung hotspot. Yun yung hotspot ng ng location na yon. Okay. So, kung hindi bebenta sa'yo, ipaano mo na lang. Iparent mo. Iparent na lang. Tapos ang liit lang naman na plot of land yun eh. Pwede mga ipasok lang sa backyard mo yan. Napakaliit lang na kailangan nun para makapag... At saka, doon sa liit na yun, di ba parang dapat talaga inaano mo na yung opportunity. Kasi doon pa lang sigurado nga may 60K ka. Kumbaga lang may 60K ka, hindi mo naman ginagamit yung lupa. Pwede mo na yun. Pwede na yun. Yun na yung one of the best na yun. So pero sobrang swerte lang ng mga individual na yun. Kasi for example dito sa atin, may mga places pa talaga na hindi naabot ng mga cell sites. So kailangan lagyan nila ng tower. Pero dadating lang yung time na yun pag malaki na yung population ng lugar na yun. Pag naging city. Kasi sobrang liit nung chance na mapunta sa'yo. So kung may lupa ka, kung nakabili ka ng lupa, mas magandang taniman na lang or yung mabilis yung yung gusto mong profit agad yung lupa mo Mag-profit agad. Tingin ko nga pare tanim mo or you can use it for your for yourself. Others I see nagtatayo ng mga aquaponics, like yung nagtatayo ng mga yung lettuce kasi malaki ang malaki value nun eh. Yung nakabitin. Aquaponics yung lang siya. Hydroponics. 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 Okay. Yun yung other, or for example, para na pag-usapan namin din ako yan, at yung nag-try sila nung crayfish. Padami ng crayfish. May nakita ko nun sa Facebook yung mga nagbebenta ng ng crayfish. Apartment style na mga crabs. Pwede. Mahal nun. Oo. Tapos sa mga restaurant binibenta, di ba? Pero hindi na passive income yun. Bakit? Kasi may tinatrabaho mo na. New venture na siya. Yung tanong ko sa passive income, ano ba yun? Yung tipong i-invest mo tapos lalago lalago na lang yung pera or ano ba, may kailangan bang gawin? May kailangan bang... So ang nomenclature talaga for passive income is that it's money na you're not working on it pero dumadating. Ayun, okay. So if for example, mag-ano ka pa rin, magma-market ka pa rin for this, para sa akin hindi na passive income yun eh. Ano na talaga yun? More on na siya, new venture, side hustle. Ang alam ko lang kasi ng mga passive income mga paupahan, ganyan. Pag may passion, sabi ko nga last week, pag may passion, new venture. Kapag wala, side hustle. Bago yun Ngayon ko lang nalaman yun. Hindi ka nanood nung episode natin. Ba't ganyan ka? Hindi, nanood ako. Pero bakit ngayon mo lang nalaman, pre? Alam mo ba?
Nanood ako pare. Ayun yung difference. So ano pa ba yung masasabi ko na passive income? Can you say na passive income yung nyo? As passive income ng hardware yung pagpapahiram nyo ng mga heavy equipments? Yun, Or could you say that it's a new venture? Hindi ko parang new venture pa rin kasi kailangan ko pa rin maghanap ng customer niyan. Yan, oo. Okay. Hindi mo siya masasabi as passive income eh. Alam mo kung ano masasabi ko na passive income. For example, sa side ni Jeric, meron siyang mixer. Okay. Cement mixer, for example. The cement mixer, nandyan lang naman yan. Although, pwede niyang ibenta, pero may certain na contractor na nag-rent. Nirent niya tong si mixer na to for 500 per day, tumagal ng 3 months. Passive income yun. Yung bako ko naman, pagka ni-rent naman, pre, kunwari, sabihin na natin, ang sabi nila sa akin ay 2-3 months ang trabaho. Tapos, tulad yan, di ba? Bumabagyo, ganyan, hindi naman nagagamit. Kumikita pa rin siya kasi may tinatawag tayo doon sa mga heavy equipment na idle time. Meron ka pa rin babayarang 4 hours kahit hindi gumalaw ang bako. So, ang bayad sa'yo by oras? Kadalasan. Okay. Pero pagka nakikiusap sa akin ng mga contractor, yung mga engineer na, boss, baka pwedeng pakyawan na lang to. Kasi medyo malalakihan ako, boss, kasi just in case lang na may mangyari kumbaga. 'Di ba? Parang siya eh. Sa tingin ko parang hybrid siya. Hybrid na passive income na rin siya. Okay. Oo, kasi you're renting it out, pero if it's not parang may mga may mga certain na certain instances na magkaano sa kanya na passive income siya. Galing Ganun lang. Pero ito nga, sa dami ngayon dito sa atin ng may bako din, na may mga medyo hindi na siya worth it. Hindi na siya worth it. So, hindi na maganda pasukin yung market na yan. Yes, hindi na maganda pasukin. Lalo na, kasi may mga Chinese. Ito ang problema eh. Yung mga Chinese na, wala naman akong galit sa Chinese, pero yung mga Chinese na kung sirain yung parang disrupt yung market. Na-disrupt yung market dahil sa ginagawa nila. Kasi they can offer it at a lower price. Siguro dahil mas maganda yung nakukuha nilang mas maganda yung mga discount na binibigay sila ng mga sa China rin. Galing mabarat? Yung kanilang mga gamit galing China na mura din. Tulad ng mga bako nila ngayon. Hindi, parang sa amin nga yun yung parang Chinese to Chinese connection eh. Galing mabarat Tunay. Tunay, pre. Tunay. Rent a car. Is it considered a passive income? Ako tingin ko. Sa akin para sa akin, oo. Oo. Kasi pagka kunwari na i-post mo lang din na ito, for rent. Tapos, nagkaroon ng, anong tawag dito, holiday? Yung mga ganyan, biglang... much cheaper, Oo. pero mas malaki yung market range. Yan yung napansin ko with the rent a car. For those who are planning to pursue this business, maganda naman. Pero kung kasi sabihin natin pare, rent a car is that for now, may mga umuuwi dito na hindi naman, sabihin natin 2 weeks na sila uuwi. Ba't pa sila bibili? Rent a car na lang for 2K a day. 2,000 a day. Pwede na. For 2 weeks, pwede na. Kaysa bumili ka ng tig 600, 700. So, ang gagawin mo lang naman, mag-i-install ka ng GPS, maglalagay ka ng may post mo lang siya somewhere in Facebook, ganyan naman. Legal naman siya. Pwede mo pang i-apply sa DTI yan eh. Di ba, teka lang, di ba parang yung halimbawa sa mga ibang tao na wala pang puhunan, di ba parang maganda ring maganda nga rin siya. Bakit? Kasi, for rent a car, may pros and cons. Sabihan ko na yung pros and cons. Yan. Pros is that, for example, may certain pera ka lang. Enough for down payment. Yun. Enough for down payment. Okay. Ano mo ngayon? Down payment mo ngayon siya. Maglabas ka ng kotse, i-post mo. Okay. Lagyan mo naman GPS. Ganito, ganyan. Then, ang mangyayari is that, may ka na lang. May mga tatawag na lang sa'yo. I-rent na yung car mo. So, yun yung pinagbabayad mo?
with the right system, pwede dyan mo na ikuha yung pambayad mo. Oo. Bali, yun na yun, nagbabayad sa Yun na yung nagbabayad ng sa kotse. monthly mo. Oo. Pag swerte ka, pag yung buong month na parent mo, kita na yun. So at the same time, More than kumikita ka rin. ROI. Oo. Yun yung Mabilis pros. mag-ROI. Maganda. Yun yung pros. Ayan, cons. Ito yung cons. Okay. Always remember that when you're pursuing a business, kailangan mo mag-feasibility study. Paano yung feasibility study na yan? Sabihin natin, in the span of 5 years, yun yung contract mo. Kasi yun lang yung pera mo, babayaran mo ng sabihin natin na 22K, 18K to 22K per month yung kotse. Doon ka kukuha lang doon ka kukuha sa rent money, sa kinikita mo. So, paano gagawin ng ngayon? Paano ang gagawin ng sinasabi ko na feasibility study? After 5 years, a third of that ng customer mo mawawala. Bakit? Hindi sabihin natin hindi na half. A third of your customer mawawala. Bakit? Remember na napapansin nyo, wala na masyadong nagbabiyahe ngayon. Especially here in Batangas. Bakit? Kasi halos lahat may motor na. So, after 5 years, your market will start to have a more spending power. Makakabili na rin sila ng sarili nilang kotse. Edi na lang, rent a motor. Hindi. Yun nga, makakabili sila ng sarili ng kotse. So, a third of that. So, yun na yun. A third of that na yun. Pero malaking market pa rin. Malaki pa rin yung market na pwede mag-rent sa'yo, lalo na yung mga uuwi nga, ganyan. Siyempre, for example, OFW, uuwi. Manghihiram ba sa kamag-anak yan? Magre-rent na lang yan para wala ng utang na loob. Oo. Kasi, syempre, pag nasira, pagagawa mo pa. Yung kadalasan, yung sa rent service, yung ganyan. Oo, may yan. Merong insurance. May diba? mga insurance. Pagka meron nasira, bayaran mo lang. Magkano lang ngayon ang insurance ng... Tanong ko lang, bawi ba yan? Halimbawa sa mga maintenance cost? Ito yung isa pang cons, no? Diba? Nandun na tayo. Sa a third of your market mo, wala. Isa pang problem niyan, kumikita kayo ngayon. Paano? Nakikita ng mga tao na kumikita kayo ngayon. Si kapitbahay mo maglalabas din, magpaparent. Gagayahin. Always take into account na laging may lalabas na bagong competition. Laging may lalabas na may maiinggit, may gagaya. So, mangyayari niyan, hihina rin yung kita mo. The first 2 years, baka mabayaran mo. Sa third year, baka mahirapan ka. Kasi best case scenario, Best case scenario, after 5 years, nabayaran mo ng buo yung kotse. Walang problem. After ng 5 years, yun na yung kita mo. Kukunti na lang, pero meron. Kasi nauna ka. Oo. Pero dadating yung time na magda-die out talaga. Ako kasi, based on experience, yung tito ko kasi dati, pinasok sa Grab. So, yung kinikita niya sa Grab, yun yung pinamabayad sa sasakyan. Oo. Ganun naman talaga. Pero what can you say? Ano nangyari doon sa car? Ayun naman, nabayaran. Pero parang... Is it worth it? Tingin mo? Kamusta ang sasakyan? Ayun laspag eh. Ayun lang. Yun yung cons din doon. Yun yung cons doon. Pero is it worth it? Worth it naman kasi nabayaran. Pero yung... Nagkaroon ka ng sasakyan. Kaso nga lang, ang condition ng sasakyan, ayun. Pero may sasakyan ka. Ang problema nga lang, yun. Bali, cons yun eh. Ng renting business ng renting business. So for now, may mga nananamasa talaga. For now, meron talaga. Maganda talaga. For me, nakita ko na maganda talaga siya. Kasi mababayaran mo yung although hindi ka kikita, mababayaran mo yung car. Ang problem, pag tumagal. Okay. So it remains to be seen. I can be wrong. Remember, I can be wrong. Maaring mali yung yung interpretation ko. Pero after yun yung tingin ko kasi may mga maiinggit talaga eh. Ang dali lang maglabas ng kotse. Hindi naman yung mga agents, wala naman pakialam yan sa'yo, basta labas lang sila ng labas ng kotse. Basta may pang down. Kasi pag hindi mo naman mabayaran. Mga customer nila na kahit sabihin mo sa kanila na gagamitin mo to for rent a car. Walang basta makapaglabas sila. At saka kahit hindi mo kasi mabayaran, kukunin din naman sa'yo. Oo. Kaya pala parang nag-boom yung business ng rent-a-car, no? Oo. Napansin mo. Pero parang napansin mo dumadami na. Oo. Ayun nga, sa sobrang dami yun nga, parang humihina din. Oo. Pero pre, kasi nag-try ako mag-rent-a-car nung siguro last 2023. Punta kami ng Pangasinan. Pre, ang hirap maghanap ng rent-a-car, pre. Noong December, kulang pre. Pagka-holiday talaga.
Kulang yan. Diyos ko. For now. Kung hindi naman kulang, mahal eh. Ang mahal naman ng renta. Hindi pare. Talaga. Willing na kami ng barkada magbayad ng 5K a day. Willing na. Kasi kailangan talaga namin. Kasi meron kaming yung parang naka-reserve na yung hotel sa Pangasinan. So, willing na talaga kami basta lang makabiyahe. Ayaw kong gamitin yung sakyan namin. Dahil nang baka nga mamaya, syempre, holiday, magasgasan ng kung sino. Mahirap na. Diba? Ayoko naman manisi, ayoko mapaaway. Okay. Diba? Tapos, ang masama pa niyan, December, holiday, nakakalimutan ko i-insured. Gusto mo bang gamitin ang sasakyan mo ng gano'n? Ako, ayoko ilabas yung sakyan na hindi-insured. Kaya nagrenta talaga kami. Ngayon, willing na kami magbayad pare ng 5K. Wala kami makita. Hanggang sa meron na lang nag-text sa amin na, Sir, ibinalik na po yung Vios dito. Sabi ko, uy, Vios yun. Kasya ba tayo? Ilan ba kayo? 5. Kasya naman. Kasya. Tapos, ang mga gamit, pre. May truck naman yung Vios. Meron nga. Kaso nga lang, isa namin kasama kasi, galing Korea. May maleta. May maleta, hindi duffel bag lang. Syempre, nagkausap-usap kami. Pinagkasya na namin, pre. Basta lang makarating ng Pangasinan, bro. Laspag yung Vios ata nun Ay, pre. Grabe yung kalsada na daanan namin, pre. Yun yung constant, pre. Talagang sabi ko sa'yo, ang nadaanan namin, taas ang dilim, bro. Sa may Pangasinan. Labrador, pare. Pre, maawa ka sa shock. Maawa ka sa shock. Tapos, 5 pa kami, ha? Tingin ko, if you're just planning to own a car, pwede na yan. Go na kayo. Tapos may car ka pa. May car ka. Diba? Kung hindi mo gagamitin, iparent mo. And tanong ulit, ano ba yung car? Investment o luho? Investment din yan. Actually, may nagtanong sa akin yan. Investment din yan. Is having a car as good as buying a house? Ang sagot ko, is it an investment? Kasi sabi ko, if buying a house is an investment. Investment on the part na you invest on yourself, tapos saka maganda yung tinitirhan mo. Okay. Pero sinabi ko rin na pwedeng hindi rin siya maging investment. Why? Kasi you're spending it on yourself. You're spending it on yourself. Although land banking siya at tataas yung value. If you renovate it, pabebenta mo ng mahal, pero hindi mo magagamit. Hindi money generating. Okay. Mas naglin pa nga ako na a car is much more money generating kapag sa rent a car or i-grab mo. But okay. It depletes value talaga. Ayun nga, yung sabihin ko. Napakabilis. Para sa akin, it depends on how you use it. Ano ba every year na babawasan na Oo, pare. Kasi parang ang hindi lang nagde-deplete ng value, Toyota, babagal, ang tagal ng deplete ng value. Kasi talagang yung reliability rin kasi ang binabayaran sa kanila talaga ng Toyota. Kaya nga, ganun lang ang dapat i-focus mo lang sarili mo siguro sa pag-ipon muna. Pag meron ka na, hanap ka ng paraan para makapag-invest. When the idea comes, sabi ko nga last week, when the idea comes, take it slow, pero do it. So, when the opportunity arrives, do it now. Basta importante talaga yung yung paano mo i-manage yung naipon mo paano mo Bali, doon ka naman talaga magsisimula. I-manage mo yung ipon mo. Doon ka magsisimula. Ito pala, continuation no sabi ko kanina with the richest man in Babylon. Yung rule number 2 niya, di ba? Make use of your savings. Rule number 3. Ang ginawa nung after 1 year, bumalik si richest man in Babylon. Doon sa tinuturuan niya. Ang sabi niya, ano nangyari sa'yo? Yung pera na naipon ko, pinapalago ko nga siya ngayon. Paano mo siya pinapalago ngayon? Yung shield maker namin, mamimili daw siya ng mga gems para gawing na yun ang ibebenta namin ngayon. So, nangyari? Nalugi. Bakit nalugi? Paano ka nalugi? Bakit? Kaya sabi ni Richest Man in Babylon, alam mo kung bakit ka nalugi? Kasi you put
your savings on the wrong basket. You didn't research. You didn't put it on someone na mas may idea, mas may alam kaysa sa'yo. So, bakit? Anong mali doon sa ginawa mong yun? Gems yung pinamimili nyo. Bakit sa shield maker ka nagbenta? Ba't yung doon ka nag-invest sa shield maker? Anong alam niyan sa gems? Research talaga no? Kung gems talaga yung yung target nyo, dapat pumunta ka sa jeweler. Right market. Doon sa alam niya yung doon sa talaga ng Kailangan talaga research. Kailangan talaga mag-research ka talaga. More on research, kailangan tama yung pag-i-investan mo. Okay. So, ano mang mangyayari dyan sa pera mo, dyan sa savings mo, kung ilalagay mo lang sa mali. Tama naman. So, nawala rin lang yung savings mo. Sumama pa loob mo after 5 years na pinaghirapan mo, di ba? Dami kasing mga ngayon yung nag-save up na mali yung mga pinag-investment, ganyan. Saka pare, aminin na natin na business is not for everyone. Business is not for everyone na to the point na kung hindi talaga para sa'yo, hanap kang iba na para sa kanila. Investan mo na lang. Diba? Yung iba kasi yung nag-invest, parang in-invest yung buong parang buong ipon. Parang yun yung pag natalo, wala na talaga. Pero, I remember this, parang napanood ko itong vlog na to kay kina Hive. May mga certain someone sila na gusto pumasok sa flipping game, bumili sila nga ng Rolex. Bumili sila ng siguro 10 Rolex, gasto sila 4 million. Tapos after 1 month, kinakabahan na sila, hindi nila mabenta na maayos yung Rolex hanggang to the point na binenta nila ng 3.5. Grabe, palugi na. Palugi. Mali yun. Kasi nga, yun yung ng flipping game. Kung hindi mo master yung craft na yan, if it's not your element, huwag mo pasukin, di ba? Grabe. Laki na natalo. Pwede mo pasukin siguro, pero syempre, research muna talaga. Research. Or kung halimbawa, na maganda talaga, naramdaman mo na may opportunity, pag-aralan mo. Huwag yung pasok lang ng pasok, pre. Tama naman yun. Ikaw ba, paring Dan? Ano yung Ano yung mga experiences mo? Ako kasi any businesses or any passive income? Ako kasi may tubigan kami. So water refilling. Water refilling station. Nag-isip ako na parang ibang pagkakakitaan. Hindi ko alam kung matatawag na passive income yun. Para kasing ginawa ko, 'di ba may tubigan kami, tubig. Gumawa rin kami ng yelo. So yung yelong yun yung pinamabayad namin sa expenses ganyan. Yung mga kuryente. Simple lang yun. Halimbawa, gumawa ka ng yelo, yung hindi yung cubes yung plastic pa, yung babalutin mo pa. Pwede mong ihampas kay Jeric pag nagalit ka. Aray ko, bakit sa akin, pre? 5 piso lang yun, pero pag nakabenta ka ng 50 pieces or 100 pieces, ang laki na nun per month Ayun, yun. Ayun yung pinamabayad namin sa expense namin. Hindi ko siya masasabi na passive income kasi binibenta mo pa rin siya. More on siya. More on new venture. Okay. New source of income with your company. Kung meron ka man talagang pwedeng paluin, yung si Nico yun Nawala na naman Coach Nick? Dumaan na kanina si Coach Nick, nawala ulit Wala na, umuwi na. Okay, ayun. So, ayun pala. So, I think we tackle na yung about dun sa new passive income sa mga traditional income. So, siguro by next time, pag-usapan naman natin to... Hindi, siguro pwede naman natin dagdagan pa ito, pero dapat si Coach Nick. Kasi niya yun di ba? Siguro. One of those sa mga future episodes natin, pasukin naman natin yung world ni Coach Nick. Wait lang, shoutout muna sa Rafters. Ayan, So, shoutout nga pala sa sponsor natin for today's video. Rafters for today's Kalatagan? podcast. Raptors Cafe. Okay. Yung nagsalita na yung may-ari mismo Always. The best. Aming studio, Catchlight Studios. Catchlight Studio. Thank you, Direk Phil. Thank you. Thank you. Direk, shoutout sa aming Direk Phil. Kaya wala po siya ngayon kasi siya yung nag-direct dahil hindi niya nagustuhan yung nung last time. yung ilaw daw problema Egon sa Ilawal. Yeah. Okay, so siguro by next episode, pag-usapan naman natin yung how to invest to yourself. So, kung yung tamang pananamit. Yan, okay. Maganda yan.
kung having the right car is an investment. Yun, Gandang topic yun. So, kung having the right mindset, having the right training, having the right seminars and education. Maraming aabangan. Marami tayong aabangan for next episode. So, once again, we are From D!